A day in my life as a seaman's wife na nakabakasyon na ang asawa. Ano nga ba ang nararamdaman natin kapag matatapos na ang taon? Nalulungkot ba dahil matatapos na ang taong 2025 at maraming memories doon? Or masaya ba dahil 2026 na panibagong taon at panibagong buhay? Karamihan sa atin mangangako na magbabago na at meron kanya-kanyang New Year's resolution. Pero kung ako ang tatanungin, wala. Kasi nantsalan tayo eh. Walang pakialam ang kumari nyo. So back to the story, ayan, December 31 in the evening na isipan namin iset yung aming mini family reunion habang nag-aantay ng bagong taon or 12 midnight. Nagkaroon nga pala ang bawat pamilya ng tig-iisang palaro para pampalipas ng oras saka para banding na rin ng pamilya. Kung sino ang may palaro, siya din ang may hawak ng prize or siya depende sa kanya kung ano ang ibibigay niyang prize sa mananalo. O diba, ang sayang sumali bukod sa meron na kayong banding ng pamilya nyo ay meron pa kayong kanya-kanyang prize na talaga namang nakaka-excite kung ano ang marireceive nyo. Sa liit nga ng pamilya ng asawa ko ay ayan, halos puro paulit-ulit lang yung mga naglalaro sa aming mga palaro. At maya-maya nga, ayan, may nagparagaw na ng pera at nagkagulo na. Literal nga umuulan ng pera ngayong gabi at ikinatuwa naman ang lahat. O aminin nyo kung sino nakapulot dyan. Mag-comment kayo dyan, ha? Dahil meron pa nga kaming natitirang mga papremyo, ayan, ipinalaro na namin yung pangmalakasan naming palaro bago kami mag-dinner. Abe, habang nag-uunahan nga sa pagpaparami ng harina, may nakikita ko ditong mga nandadaya. Buti na lang talaga natapos agad yung oras. Bago nga pala mag-dinner ay namigay muna ng gift si Santa. Huwag na kayo magreklamo sa Santa Claus namin. Santa Claus na nasunog lang sa araw yan. Ang saya din pala kapag meron kayong ganitong mini reunion habang nagka-countdown sa New Year. Pero mas okay lang talaga yung ganitong mini reunion kapag magkakalapit lang kayo ng bahay kasi bago mag 12 midnight, syempre magkakanya-kanyang uwi pa tayo ng bahay. So, mas okay kapag malalapit lang yung bahay para hindi na babiyahin ng malayo para mas safe, diba? Back to the story nga, ayan, tapos na kaming kumain. So, ano ibig sabihin? Ang mga Pilipino kapag may natirang pagkain ay naku, kanya-kanyang Sharon yan. Habang may nagsasharon, aba hindi pwedeng mawala ang chismisan habang nagpapahinga at nagpapababa ng kinain. Kung may banding na chismisan at sharon yung matatanda, aba hindi pwedeng mawala ang banding ng mga kids. After ilang oras nga ay naisipan na namin umuwi kasi 10 PM na mahigit. So hindi naman pwedeng doon na kami magbagong taon at baka buong taon na kaming nandun at nagchichismisan na lang, diba? Siyempre, dito naman kami sa bahay mag-iingay para pantaboy ng mga negative energy, pantaboy ng momo at iba-iba pang elemento. Charot! Grabe, ilang oras na nga lang ay bagong taon na tapos na ang 2025. Parang kahapon lang sinasalubong natin yung 2025, diba? Sobrang bilis talaga ng oras, sobrang bilis ng araw. Kaya bawat minuto, segundo ay sulitin natin talaga. So tama na nga ang drama at back to the story, 11:30 PM na. Ayan, ilang minuto na lang ay 2026 na. Kaya naman naisipan namin magpaputok na ng mga ilang fireworks. At sinabayan pa nga ng pag-ihip ng torotot ng mga bata. O diba, sobrang ingay talaga, sobrang ingay pagpasok ng 2026. And finally, goodbye 2025 and hello 2026. Ayan, pinasabog na natin yung pangmalakasan nating fireworks sa isang iglap, lusaw agad ang pera mo. Nako, 2026, be good to us. Nako, claim it, manifesting, mag-manifest lang kayo ng mag-manifest at i-claim nyo lahat ng mga positive. So ayan, meron pa nga pala kaming natirang ilang piraso mga paputok at syempre pinasabog namin lahat yan. So ayan, hanggang dito na lang at see you on next mini vlog. Welcome 2026 and goodbye 2025. Bye-bye!